I think kailangan nating makita yung perspective ng the indigenous people, yung community nila, because yung karagatan natin ay considered also as ancestral domain of the particularly the Badjao and the Sama Bangingi and all the other Sama groups, no. Actually kami sa Isabela City, isa rin sa dinatnan natin yung problema sa solid waste, pero dun sa mainland namin medyo naayos na. Ang challenge talaga yung sa dagat. Kasi nga, they really live there. Well, the Badjaos and the Sama are water people. Tama ba? Oo. So, yun na talaga yung mga kabahayan niya. They're not katulad nung sa cases natin dito, mga informal settlers. Talagang taga dun sila. So, ang pinaka ginagawa natin is to make them understand that it's their ancestral domain. Therefore, they have to take care of it. In fact, yung isang initiative natin, kasi kahit anong gawin nating pangongolekta ng basura, meron pa rin talagang pakalat-kalat doon, especially pag dinadala na ng current from other communities, from other areas. So, nag-organize tayo ng tinatawag nating sea sweepers. So, para silang street sweepers, pero sa dagat, with their own mga bangka. And mga Badjao ang kinuha natin. And when we talk to them, talagang yung tingin ko isa sa mga common na pag-uusapan dito, yung changing mindsets talagang na-appreciate nila na sa kanila natin ipinagkatiwala yung pangangalaga ng karagatan dahil iba din talaga yung indigenous skills and knowledge na meron sila. Kailangan mo lang talagang ma-align doon sa pag-protect ng environment. Kailangan mo lang talaga silang i-capacitate at bigyan ng role doon sa dapat naman talaga ay trabaho nila. So they're very happy about it. Ngayon, it's one of the, marami na ring magustong mag-benchmark na pumunta sa atin para tingnan how we are doing it.